Saan ka man naroroon, mahal ko. Mananatili kang buhay sa aking puso. Ramdam kita sa bawat sandali. Dahil buhay na buhay ka sa himig ng pag-ibig. Himig ng pag-ibig. I need your love, you brighten up my day. Isang himig na maging gabay sa mga taong wagas na nagmamahalan. Duyan ng malabahagharing pag-ibig na hihili sa puso at pakiramdam. Himig ng pag-ibig. Isang dula na kung saan iikot ang iba't ibang kwento na inyong mapapakinggan mula Lunes hanggang Sabado. Sa pluma at direksyon ni Luvimin Aquino. Dito sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bumbo Radio Philippines. Basta Radio. Bumbo. Ang nakaraan, hindi maintindihan ni Annabel ang nadarama sa pag-uusap nila ni Roberto. Gusto niyang iwasan pero hindi niya gusto na mahalata na baka masaktan pa. Hindi nalaman ni Sia ang pag-uusap nila ng uncle niya at ang kaibigan nito. Dumating ang araw na pag-uwi ni Roberto at sa pagtatapos ni na Annabel at Sia, at dito sila nagkita. Kahit nasa Maynila na at nagre-review si Annabel, lagi pa rin ang pag-uusap nila ni Roberto. At ngayon, narito ang karugtong ng isang linggong kasaysayan na pinamagatang Kung Hindi Na Maramdaman ang Sakit. Dito sa ating dula, Himig ng Pag-ibig. I need your love each moment of my life. Nabasa ko sa pahayagan na isa ka sa mga maswerte na nakapasa. Kaya pinilit ko na makipagkita sa iyo, Annabel. Gusto ko na ako ang unang babati sa iyo. Ay, late na po kayo, Kuya Roberto. Hindi nagpahuli si nanay. Nag-anyaya nga ng mga kaibigan, nakakain sa bahay. Ganoon pala. Naiintindihan ko ang mama mo. Karangalan niya bilang ina na may anak siyang matalino. Annabel? Ha? Bakit, Kuya Roberto? Hindi ko alam kung paano ko sisimulan. Gusto ko na ipagtapat sa iyo na bahagi ka ng pangarap ko sa aking buhay. Ha? Kahit alam ko na hindi ako bagay sa iyo. Siguro hindi ako ang lalaki na gusto mo na mahalin. Pero mahal na mahal kita. Ha? Kuya Roberto, hindi ko inaasahan na ganito ang kahantungan ng malapit natin sa isa't isa. Nahihiyaman ako sa sarili ko. Dahil magkasing edad kayo ng aking pamangkin na si Sia. Sana wag mong isipin na sinasamantala lang kita. Hindi kita pilitin. Kung hindi ako bagay na mahalin mo, Annabel. Pero tandaan mo, bahagi ka ng aking desisyon na baguhin ang pangarap ko. Kaya umuwi ako. Mabuti ka sa akin.
At salamat sa pag-aalay mo ng pagmamahal. Pero, naguguluhan ako. Alam ko na maraming bagay na hadlang sa'yo. Kasama na dyan ang mama mo. Nakatapos na ako sa pag-aaral ko. At isa na akong certified public accountant. Pero, ewan ko, siguro, hindi naman na ako pagbawalan ni Mamang. Pero nangako kasi ako sa sarili ko na hindi na ako magmamahal pa. Ipangako ko sa'yo na tapat ako, Annabel. Bigyan niyo sana ako ng pagkakataon. Pag-aralan ko. Pag-aralan ko ang damdamin ko sa inyo. Nakahanda akong maghintay kung ano man ang iyong desisyon. Tanggapin ko na maluwag sa puso ko. Ito na ang araw natin. Iba talagang may maraming pera, no? Akalain mo, sosyal ang restaurant na ito. At inimbitahan mo ako dito? Sana kasama natin si Annabel. O kaya si Annabel sana ang niyaya ko na kasama kong kumain dito sa restaurant. O bakit hindi siya ang niyaya mo? Baka mapahiya lang ako siya. Pero ngayon na isa na akong inhinyero. Malaki nang ibinibigay ng uncle mo na sweldo ko. Huwag ka sanang masasaktan sa sasabihin kong ito. Hindi ka paganap na ininyero. Kaya sana mag-board ka. Mag-board exam ka. Bakit pa? Pag nakaipon na ako, magpapatayo na ako ng sarili kong construction company. Wala naman na sigurong dahilan para hindi ako magustuhan ni Annabel. Hindi ko inasahan na madadatnan ko kayo dito sa bahay, Uncle Roberto. Nagtataka ka siguro dahil hindi mo ako nakikita na umiinom ng alak. Kahit umiinom ang mga karpentero ko pagkatapos ng trabaho, ay nanonood lang ako sa kanila. Bakit nga po, Uncle? Maalala ko, kumusta ang pagdidate ninyo ni Matias? Bakit alam ninyo? Sinabi sa akin na yayain ka niya na kumain sa restaurant. Malaking halaga ang binigay ko sa kanya. Malaki raw ang sweldo niya, Uncle. Hindi lang sweldo ang binigay ko sa kanya. Hinati ko pa sa aking natubo. Siya. Nahihiya ako na magsabi sa iyo. Ano bang ibig ninyong sabihin, Uncle? Tungkol ito kay Annabel. Alam ko na magugulat ka kung malalaman mo ito. Girl, I need you. I need your love. Malayang mamasyal si Sherwin kung gusto niya, amiga. Oo, hindi masama. Binata at dalaga sila. Sige na. Bye. Annabel, nandito ka pala sa tabi ko. Opo, Mama. May maganda akong ibalita sa inyo. May kumpanya na kumukuha sa akin. Tignan mo nga naman talaga ang CPA.
kumpanya na ang habol sa iyo. Ah, oo nga pala. Si Veronica ang kausap ko sa cellphone. Gusto ka raw bisitahin ni Sherwin. Sherwin? Yung abogado na anak niya. Magaling na abogado yon. Nakakarating doon sa Cebu at Davao dahil sa mga kaso na hawak niya. Kaya gusto ko na si Sherwin ang maging asawa mo. Mama, hindi ko alam kung anong gagawin niyo. Kung malaman ninyo ang mandiligaw sa akin ay si Kuya Roberto. Mas mabuti kung nakapasa ka ng board exams, Matias. Ang gandang pakinggan kung tawagin ka na Engineer Gorospe. Kontento na ako sa sweldo ko. Marami dyan na hindi nakapagtapos ng pagiging inhinyero, pero magaling sila na kontraktor. Totoo yan, Matias. Pero kung sakali na maisip mo, ay tulungan kita sa gastos mo sa pagre-review mo. Hindi ko na kailangan ng tulong ninyo, Uncle. Marami na akong pera dahil wala akong bisyo. Diyan ako bilib sa'yo. Marami ka ng pinagbago. Marami naman ang naikwento ni Sia tungkol sa akin. Talagang loko ako noon. Pero nagbago na ako dahil kay Annabel. At ngayon ay nakahanda na ako. Uncle, baka pwedeng mas maaga akong uuwi ngayon. Walang problema dyan. Isa kang inhinyero at hindi ka karpintero. Kung may importante na pupuntahan mo at hindi tayo nagkita, ay itawag mo na lang sa akin kung magpapaalam ka. Yan ang gusto ko sa inyo, Uncle. Ulitin ko na naman. Salamat. Kung tanggapin niya ako, isa kayo sa magiging ninong namin. Ikaw, matagal na yung huli nating pagkikita. Anong kailangan mo? Bisitahin ko sana si Annabel, Aling Doray. Ano? Hanggang ngayon ay hindi mo pa nakakalimutan ang anak ko. Baka papalit-palit ang nobya mo. Wala na po akong ibang minahal, kundi si Annabel lang. Nagbago ako dahil sa kanya. Tsaka hindi naman ako nakakaistorbo sa kanya. Ito ang masasabi ko sa iyo. Para hindi ka na umasa. May gusto ako na maging asawa ni Annabel. Si Attorney Sherwin. At isa pa, hindi pa umuuwi ang anak ko. Aling Doray, may tumigil na kotse sa tapat ng gate nyo. Oho, baka yan yung kotse ni Sherwin. Lagi niyang inihahatid si Annabel. Gusto ko na si Annabel ay maging abogada, kagaya ni Sherwin, para abogado silang mag-asawa. Ang akala ko, hindi papayag si Aling Doray na bisitahin kita, Annabel. Mas lalo kang gumanda. Salamat. Mayaman ka, kagaya ni Engineer Roberto. Kung ilang taon na rin ang nakaraan, ano? Bakit hindi ka pa nakakita ng iba, Matias? Gaya ng sinabi ko sa mama mo, ikaw ang dahilan, kaya nagbago ako. Huwag mo na sana akong pagsayangan ng panahon, Matias. Hindi lang akong babae. Marami kang mas mabuti dyan. Ibaling mo na lang anyong paningin sa iba. Hanggang ngayon ba, wala pa akong pag-asa? Hindi pa ako nakahanda na magmahal. Pero hindi kita pagbawalan na manligo sa akin.
Bakit hindi mo pa diniretsa si Matias na tigilan ka na niya? Isipin naman din niyo, masasaktan yung tao. Masasaktan ang damdamin niya. Pero sinabi ko na hindi pa ako handa na umibig. Hindi mo pa ba nakakalimutan si Roldan, ha? Huwag na ninyong ipaalala ang nakaraan. Nabubuhay na ako sa kasalukuyan, Mamang. Hindi lang gusto ko na maging abogado ka na gaya ni Sherwin, kundi gusto ko na maging asawa mo siya. Mamang, bakit kayo ang nagsasabi ng ganyan? Hindi naman nangliligaw sa akin yung tao. At saka, anong mangyayari sa pamilya namin kung sakaling kami ang magkatuluyan? Parehong busy. Kung ano ang gusto ko, yon ang masusunod. Mamang, kung alam lang niya kung sinong nanliligaw sa akin. Naguguluhan na ako. Girl, I need you. I need your love. Sa wakas, Sia, tapos ko na rin ang plano ko na bahay na gusto kong ipatayo sa nabili kong lupa. Paano na yung dating bahay ninyo, Uncle? Ibebenta ba ninyo? Hindi ko pwedeng mawala ang bahay na magpapaalala sa dati kong pamilya. At darating ang panahon na ipapaayos ko at paupahan na lang. Ito ba ang magiging bahay na plano ninyong tirhan? Maganda, Uncle. Ito ang bahay na pagbuo ko ng aking pangarap. Maging bahay namin ang aking minamahal. May bago na pala kayong mahal. Binabati ko kayo, Uncle. Hindi pa niya ako tinanggap. Kung mabibigo ako, ay magiging pangarap lang ang lahat. Hindi ko sana gustong sabihin sa iyo to, Sia, pero naguguluhan kasi ako. Ano ba yan, Annabel? May problema ka pa ba kahit nakamit mo ng pangarap mo? Ang sabi ni Aling Dora ay na may nobyo ka raw na abogado. Ano? Wala, hindi ko nobyo si Sherwin. Hindi naman nanliligaw sa akin yun. Si Matias ang masigasig. Kahit ipinapahalata ni Mamang na ayaw niya. Talagang tinutuon ni Matias ang manligaw sa'yo, ah. Mabait at marami na siyang naipon. May isa pang nanliligaw sa akin, Sia. Si Uncle mo, Roberto. Ha? Ang ibig mong sabihin, ikaw ang sinasabi na paghahandugan niya ng ipapatayo niyang bahay? Hindi ko inaasahan. Malihim si Uncle. Matagal na bang nanliligaw sa'yo? Talagang magaling kayong inhinyero, Uncle. Maganda itong ginawa ninyong plano ng bahay nyo. Marami akong sinamahan na kontrata. Pero naiiba ito. Bahay ko ito, Matias. Bilang inhinyero, kailangan na maganda at matibay. May plano na yata kayong mag-asawa, Uncle, ah. Darating yan. Baka bago matapos ang bahay ay tanggapin na niya ako. Sa bagay, matagal na rin kayong byudo. Ngayon lang ninyo naisipan na mag-asawa? Ay, ilang taon na rin ang lumipas mula nang namatay ang aking anak. Pero masakit pa rin na isipin na nawala na ako noon ng pag-asa. At plano ko noon na doon na manirahan sa ibang bansa. Naikwento ni Sia ang pamumuhay ninyo, Uncle. Kumusta na pala ang panliligaw mo sa kanya? Mailap pa rin siya.
Lalo na at nakikialam ang mama niya. Kung hindi niya ako tanggapin, masakit para sa akin, Uncle. Dahil siya ang dahilan kaya nagbago ako. Dahil busy ako sa mga kontrata ko, ngayon lang ulit kita napasyal dito sa puntod mo, Diana. Maganda ang anak mo, Kuya Roberto. Sayang. Natapos sa kolehiyo ang larawan na yan. Ito lang ang iniwan na larawan niya sa akin. Salamat at pinagbigyan mo ang anyaya ko na samahan mo ako na pasyalan ang puntod na pamilya ko. Masaya raw ang pamilya ninyo nung hindi pa kami nag-abroad. Pinupuri ni Sia ang inyong kabutihan. Pero ang pag-abroad ko ay naging dahilan ng trahedya sa pamilya ko. Nagsimula na namatay ang asawa ko, napabayaan ko ang aking mga anak. Baka iiyak ka naman yan. Hindi na ako iiyak dahil nandito ka para pasayahin ako. Kahit hindi mo pa ako tinanggap. May gusto akong hilingin bago kita tanggapin. Dahil ayaw ko na mabibigla si Mamang. Pero hindi kaya mas mabuti kung tanggapin mo muna ako? Para pag nagkaharap kami ni mama mo, ay sabihin ko sa kanya na nakahanda ako na pakasalan ka. Kanina pa nakikipag-usap si Mamang sa cellphone niya. Si Sherwin yata ang kausap niya. Kinakabahan tuloy ako. Yan ang hirap sa abogado. Kahit si Alabin, lagi na lang nagagabihan sa pag-uwi niya. Si Roberto na yata yung dumating. Tingnan mo kung sino yung nagbubusina, Annabel. O baka nagbago ang isipan ni Sherwin. Naku, lalo akong kinabahan. Ay, patawarin sana ako ni Mamang. Ikaw, ano ang ibig sabihin nito, Annabel? Mamang, Kung hindi mo kayang sabihin, Annabel, mas ako mabuti. Mas mabuti kung ako magtatapat kay Mamang. Mamang, patawarin niyo sana ako. Ano? Wala akong alam na dahilan na nandito si Roberto. Ulitin ko po, patawarin niyo ako. Alam ko na hindi niyo magugustuhan ito. Magnobyo kami ni Roberto. Ha? Hindi! Nakakahiya ka! Girl, I need you. I need your love. Ano pa ang mga susunod na mangyayari? Mga kaibigan, pakinggan bukas ang karugtong ng isang linggong kasaysayan na pinamagatang Kung Hindi Ko Na Maramdaman ang Sakit. Dito sa ating dula, Himig ng Pag-ibig. Isinulat ni Delphine Dumayas at sa direksyon Lubimin Aquino Sr. Produksyon Supervisyon Leti Astudillo Aquino. Handog sa inyo ng number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. And no one can take your place deep
my